Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga kapatid. Ako si Sister Shermaine M. ng CRC Calamba Daughter Church. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating devotion sa Salita ng Diyos. Ngayong umaga ay matutunghayan natin ang Salita ng Diyos mula sa Aklat ng Mga Hukom, chapter 7, verses 24 to 25. Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo dumako sa ikling panalangin. Ama namin Diyos, mapagpalat dakila, nagpapasalamat kami sa panibagong araw na ito, sa panibagong lakas at buhay na pinagkaloob mo sa amin. Nagpapasalamat din kami dahil muli ay makakarinig kami ng iyong mga salitang may malalim na mensahe na nais mo iparating sa iyong mga anak. Naway magamit namin ito sa aming pang-araw-araw na pamumuhay at magsilbing gabay habang naririto kami sa mundo. Tinataas namin ang gawain ito at ikaw lamang ang madakil at mapapurihan sa ngalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus at sa pagpapatnubay ng iyong banal na Espiritu. Amen. Tayo ay bumasa sa libro ng Mga Hukom, chapter 7, verses 24 to 25 na may pamagat na Working Towards Total Defeat of Midian. Ako ay babasa mula sa Magandang Balita, Biblia, sa verse 24. Si Gideon ay nagpadala ng mga sugo sa lipi ni Ephraim na nakatira sa mga kaburulan. Sinabi niya, "Bumaba kayo at tugisin niyo ang mga Midianita. Pabantayan niyo ang ilog Jordan at ang mga batis hanggang sa Betbara upang hindi sila makatawid." Kaya't lahat ng kalalakihan sa lipi ni Ephraim ay nagtipon at ganoon na nga ang kanilang ginawa. Sa paghabol nila sa mga Midianita, nabihag nila ang dalawang pinuno, sina Oreb at Zib. Pinatay sila ni Oreb sa bato ni Oreb at si Zib sa pisaan ng ubas ni Zib. Pagkatapos dinala nila ang ulo ng dalawang ito kay Gideon sa ibayo ng Jordan. Para sa Kristiyano ngayon, ang Mga Hukom chapter 7 verse 24 ay nagsisilbing paalala na ang mga tagumpay ng Diyos ay kadalasan nangangailangan ng ating aktibong pakikilahok. Hinihikaya tayo nito na maging handa na kumilos kapag may mga pagkakataong mag-ambag sa gawain ng Diyos. Hinahamon tayo ng talatang ito na kilalanin ang ating papel sa komunidad ng mga mananampalataya, na nauunawaan na tayo ay tinawag hindi upang gumawa mag-isa, kundi kasama ng iba sa katawan ni Kristo. Itinuturo nito na kapag binuksan ng Diyos ang isang pinto, dapat tayong tumugon agad at magtulungan upang makamit ang kanyang mga layunin. God showed that every tribe and every person have a role to play. Ang pag-ibig ng Diyos ay naipapakita sa kanyang pagnanais na makipagtulungan sa kanyang bayan, na nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan na makilahok sa katuparan ng kanyang mga pangako. This collective action not only secures the victory but also strengthens the community as they see God's hands at work among them. Alam ni Gideon na kapag huminto sila, maaaring muling magsama-sama ang Midianita o magtayo ng dagdag na puwersa. Gusto niyang protektahan ng tubig sa tabi ng ilog Jordan. Malinaw ang misyon na huwag lamang manalo kundi alisin ang mga threats or banta. Ang paghabol ay nagtapos sa pagkabihag at pagkamatay ng dalawang prinsipeng Midianita at isang mapagpasyang dagok laban sa buong kaaway na ito. Sa ating conclusion, let's relate this to our own spiritual battle. God may win a decisive moment as we face our battles, but He still wants us to follow through, to pursue and cut off any possible retreat, to finish what He divinely started in our lives. Ang punto ay huwag nating hayaang magdiwang na masyadong maaga at hayaang bumaba ang iyong bantay sa isang spiritual na labanan. It is good to experience that breakthrough moment from sin, but if you don't build a new habit of holiness, you're gonna let the same enemy back into your camp. That enemy is going to come back with a vengeance. Kaya kailangan natin manindigan ng matapang para sa ating pananampalataya at huwag tumigil sa pagsunod ng lubusan at sirain ang banta ng kaaway na iyon. Us finishing well means staying engaged until the enemy has no foothold in your life left. That might mean following up a spiritual victory with accountability with a brother or sister in faith, or continued prayer day after day, or continued scripture intake, which is exactly why there is Tinapay Mula sa Langit, ang ating mga services, be it online or face-to-face. Nangangahulugan lamang ito ng pagputol sa natitirang daanan para sa anumang tukso kaugnay ang kasalanang yon. Hindi nais ng Diyos na bigyan ka lamang ng isang pagkakataon ng kalayaan sa buhay at isang tagumpay lamang. He wants you to walk in freedom completely every day around the land and the territory that He has given you. Sinabi sa 1 Peter chapter 5 verses 8 to 9.
Humanda kayo at mag-ingat dahil ang kaaway niyo si Satanas ay umaali-aligid na parang leon na umaatungal at naghahanap ng malalapa. Patatagin ninyo ang inyong pananampalataya sa Diyos at labanan niyo si Satanas. You cannot defeat a devil you are not ready for. The devil is predatorial. He is looking for the one who is vulnerable, the one whose guard is down. Kung alam mong kung saan ka mahina, alam mo kung saan ka dapat maging mapagmatsyag. Ask the Holy Spirit to search your heart. Are there areas that the devil has access to? And ask the Holy Spirit to reveal the hidden strongholds or footholds in your life. At sa aming pagtatapos, samahan niyo kami sa maikling panalangin. Ama namin sa langit, maraming salamat sa mga aral na natutunan namin sa iyong mga salita. Salamat sa pag-ibig na meron ka para sa amin. Humingi kami ng tawad sa mga pagkakasala namin sa iyo, sa mga pagkukulang, lalong-lalo na sa aming mga kahinaan. Salamat Panginoon sa pag-unawa mo, dahil paulit-ulit mo kaming pinapaalalahanan na kami mga pinili mo upang maglingkod sa iyo. Kung paanong hindi natapos ni Gideon na mag-isa ang misyon, binibigyan kapangyarihan mo kaming mga tagasunod mo na maging aktibong kalahok ng iyong gawain. Pakalinisin mo ang puso at isipan namin upang sa gayon makapaglingkod kami ng tapat at maging karapat-dapat kami sa paglilingkod. May we always serve you wholeheartedly and not reluctantly. At maglingkod kami ng buong tapang, buong sigasig at walang pag-aalinlangan. Dahil inatasan mo kami maging bahagi ng iyong planong tumubos na nagtutulungan upang isulong ang iyong kaharian. Tinataas namin sa iyo, Panginoon, ang 2026 namin to be fruitful and full of joy when it comes to serving you. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po sa pakikibahagi sa ating programa. Lagi po natin pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po niyo kami samahan bukas sa pagninilay sa kanyang mga salita dito sa programa Tinapay Mula sa Langit. Malayan niyo pong i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Magandang umaga.